Mga kaibigan, handa na ba kayong makinig sa isang kwentong magpapakilabot sa inyo? Sa video na ito, malalaman natin ang mga misteryo at takot na bumalot sa pamilya ni Carlos dahil sa mga karanasan ng kanyang lolo, isang veterano ng digmaan. Sa gitna ng mga kwento ng pag-ibig at sakripisyo, may mga aninong nagtatago sa dilim na nagdala ng bangungot sa kanilang tahanan. Abangan ang mga nakakakilabot na revelasyon at alamin kung paano nag-iwan ng matinding marka ang mga nilalang na ito sa buhay ni Carlos. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Ako po si Carlos at nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang kwento na habang buhay ko nang dadalhin. Nakatira kami sa Quezon City sa isang bahay na puno ng alaala ng aking lolo na si Dante, isang veterano ng digmaan. Ang kwento ko po ngayon ay tungkol sa mga misteryo at takot na bumalot sa aming pamilya dahil sa mga karanasan ni Lolo Dante. Ang bahay namin sa Quezon City ay puno ng mga lumang litrato at medalya ni Lolo Dante. Isang gabi, habang kami nag-aagahan, muling ikinuwento ni Lolo ang kanyang pagkakadraft sa digmaan. Iniwan niya ang kanyang kasintahang si Sonia na matiyagang naghintay sa kanyang pagbabalik. Carlos, mahalaga ang pag-ibig at katapatan, sabi ni Lolo habang tinitingnan ang lumang larawan ni Sonia. Siya ang dahilan kung bakit ako bumalik. Habang tinitingnan ko ang larawan, napansin ko ang lungkot sa mga mata ni Sonia. May mga kwentong hindi pa naibabahagi ni Lolo. Matapos ang digmaan, bumalik si Lolo Dante, ngunit nagbago na siya. Ang mga pilat sa kanyang katawan at kaluluwa ay hindi na mabubura. Ang kanyang mga mata ay puno ng bangungot na hindi niya maikwento ng buo. Sa bawat gabi, sinisigurado ni Lolo Dante na laging may ilaw sa bahay, lalo na sa gabi. Hindi niya kayang tiisin ang kadiliman. Isang gabi napansin ko na lagi niyang iniiwasan ang basement. Tinanong ko siya, "Lolo, bakit po hindi kayo bumababa sa basement?" Tumahimik siya ng ilang sandali bago sumagot, "Carlos, may mga alaala doon na mas mabuting hindi na balikan." Nagdulot ito ng maraming katanungan sa akin, ngunit nanatili itong misteryo. Habang tumatanda ang mga lolo't lola ko, nagsimula nang humina ang kanilang kalusugan at memorya. Isang Pasko, nagpaiwan ako kasama si Lolo Dante habang lumabas ang pamilya. Habang kami nag-uusap, bigla siyang tumigil at tila may narinig na hindi ko marinig. "Carlos, naririnig mo ba iyon?" Tanong niya. "Ano po iyon, Lolo?" Sagot ko, ngunit umiling lang siya at sinabing, "Wala, siguro imahinasyon ko lang." Pero ramdam ko ang kaba sa kanyang boses, kaya't sinigurado kong bukas lahat ng ilaw sa bahay. Biglang naging malinaw ang isip ni Lolo at nagmamadaling sinabi sa akin, "Carlos, panatilihing bukas ang mga ilaw, huwag mong hayaang magdilim." "Lolo, bakit po kayo takot sa dilim?" Tanong ko, ngunit hindi niya ako sinagot. Sa halip, nagpatuloy siya sa kanyang babala. "May mga bagay sa dilim na hindi mo pa naiintindihan," dagdag niya, na nagdulot ng mas matinding takot sa akin. Ang biglaang pagbabago ng ugali ni Lolo ay nagdulot ng kaba sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, ngunit sinunod ko ang kanyang utos na panatilihing bukas ang mga ilaw. Isang gabi, habang kami nagkukwentuhan, ibinahagi ni Lolo ang isang kwento mula sa digmaan na hindi pa niya dati na ikukwento. Nagkubli kami sa isang simbahan, simula niya. Sa dilim, inatake kami at dinala sa isang silid kasama ang iba pang bihag. "Ano pong nangyari, Lolo?" Tanong ko habang nararamdaman ko ang kilabot sa kanyang kwento. "Dumanas kami ng di makataong kondisyon," patuloy niya. "May mga nilalang na sumisipsip ng aming lakas. Hindi ko alam kung paano kami nakatakas." "Lolo, ano pong mga nilalang iyon?" Tanong ko, ngunit hindi niya ako sinagot. Sa halip, nagpatuloy siya sa kanyang kwento. "Nakatakas ako at sa wakas ay nakauwi," sabi niya. "Ngunit ang mga nilalang na iyon ay nag-iwan ng matinding takot sa akin. Carlos,
Hindi mo maiintindihan ang takot hanggang makita mo sila, dagdag niya, na nagdulot ng mas matinding kaba sa akin. Binalaan ako ni Lolo na ang mga nilalang na iyon ay laging nag-aabang sa kadiliman. Carlos, huwag kang magpapabaya. Laging mag-ingat sa dilim, sabi niya sa akin habang nanginginig ang boses niya. Ramdam ko ang takot sa kanyang mga mata na tila may hindi nakikitang panganib na nagkukubli sa likod ng kanyang mga salita. Hindi ko alam kung ano ang mga nilalang na yon, pero alam kong seryoso si Lolo. Matapos ang pagbubunyag na ito, biglang nawala ang malinaw na pag-iisip ni Lolo. Sa isang iglap, hindi na niya ako nakilala. "Lolo, ako po ito, si Carlos," sabi ko. Pero hindi na niya ako pinansin. Ang biglaang pagkawala ng alaala ni Lolo ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa akin. Parang may mabigat na bato sa dibdib ko at hindi ko alam kung paano ito tatanggalin. Sinubukan kong alamin ang higit pa tungkol sa mga nilalang na iyon, pero wala akong makitang sapat na impormasyon. Nagtanong-tanong ako, nagbasa ng mga libro, ngunit tila ang mga sagot ay nagtatago rin sa dilim. Ang babala ni Lolo ay nanatili sa aking isipan, ngunit ang paraan upang harapin ito ay nananatiling isang palaisipan. Lalong lumala ang kondisyon ni Lolo. Madalas siyang nagkukwento tungkol sa kanyang mga karanasan sa digmaan at tinatawag si Sonia na nasa kanyang tabi pero hindi na niya nakikilala. "Sonia, nandyan ka ba?" tanong niya habang hawak ang kamay ng aking lola. "Babalik ako, pangako," sabi niya, ngunit alam kong hindi na siya babalik sa dati niyang sarili. Nagsisi ako na hindi ko naalagaan si Lolo sa huling mga araw nito. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga kwento at ang takot na kanyang dinanas. Sa huli, natagpuan ni Lola Sonia si Lolo na wala ng buhay sa sahig ng sala. Patay ang flashlight na hawak niya, na nagmumungkahi na ang mga nilalang na kinatatakutan niya ay sa wakas ay nahuli siya sa dilim. Ang trahedyang ito ay nag-iwan ng matinding marka sa akin. Ngayon may takot na rin ako sa dilim. Parang bawat pagpatay ng ilaw ay may dalang pangamba at bawat anino ay tila may mensaheng gustong iparating. Hindi ko alam kung paano ito matatapos, ngunit alam kong hindi ko makakalimutan ang mga kwento ni Lolo. Mga kaibigan, ang kwento ni Carlos ay nagtuturo sa atin na ang mga anino ng nakaraan ay maaaring magdala ng takot na hindi natin maintindihan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Tandaan, sa dilim may mga aninong nagmamasid. Paalam at ingat sa dilim.